Sumalang na sa arraignment si former Senator Bong Revilla Jr. kaugnay ng pagkakadawit niya sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Para sa update, magbabalita live mula sa Sandigan Bayan, si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, kumusta ang naging arraignment ng dating senador? Cheryl, ang korte na mismo ang naghain ng not guilty plea para kay former Senator Bong Revilla Jr. matapos tumagi ang kampo nito na maghain dito sa Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng umano'y flood control project sa Bulacan na non-existent. Pasado alas 7 ng umaga, dumating si Revilla sa Sandigan Bayan nang nakaposas at suot ang declassification of public documents na hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pinasa kay Revilla ang sakdal kung saan nakadetalye ang umano'y proseso ng paglabas ng 76 billion pesos na pondo para sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan na nabistong ghost o non-existent project. Hindi naghain ng plea si Revilla dahilan upang otomatikong ihain ng korte ang not guilty plea para sa kanya. Dahil dyan, tuloy na ang paggulong ng preliminary conference ng kaso sa February 23 hanggang 27 hanggang ang free trial naman ay isasagawa sa March 6. Kasabay ni Revilla na humarap para sa arraignment ang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Juanito Mendoza na naghain naman ng not guilty plea para sa kaparehas na kaso. Partially granted naman ang motion for reconsideration na Mendoza at Revilla upang makapaghain ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman kung saan inutusan ng Sandigan Bayan ang nasabing opisina na resolbahin ito sa loob ng 60 araw. Samantala, bago ang arraignment, muling iginiit ng mga taga-suporta ni Revilla na labas sa Sandigan Bayan na malinis ang konsensya ng dating senadora. Kinwestiyon din nila ang desisyon ng korte na gawing state witness si dating DPWH Roberto Bernardo. Dapat daw ito ay usigin at panagutin dahil siya ang umunoy mastermind ng korupsyon sa flood control projects ng pamahalaan. Cheryl, nakatakdang mag-file ng petition for bail si dating Senador Bong Revilla para sa kaso nitong malversation. Kailangan nila itong ipasa bago mag-February 20 dahil itong kaso na ito ay non-bailable. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de Los Santos.